بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unang-unang kong ibigay sa inyo na topic, ito yung paghahanap ng kaalaman. Kailangan natin ito. Muslim ka man, pinanganak ka man, na yung nanay mo at tatay mo Muslim na, o ikaw man ay nagbalik Islam. Kasi ang paghahanap ng kaalaman, hindi sinabi doon na bata ka, matanda ka, o kahit na anong, basta kaya mo. Obligado sa bawat isa sa atin na maghanap ng kaalaman. So maraming mga hadith o aya na banggit sa Islamic na katuruan. Nabanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran at nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na nagtumutukoy sa paghahanap ng kaalaman. Ito yung basic, ito yung una. Kasi ilm qabla al-amal. Kaalaman muna bago ang paggawa. Kasi bakit? Importante ang kaalaman. Bakit? Kung nagsasala ka, hindi mo alam yung pagsasala, paano mo ito sinasagawa? Gumugulong-gulong ka, ganon. So hindi pwede magsasala na walang kaalaman. So kailangan ng kaalaman. So kailangan natin ng pag-aaral ng kaalaman patungkol sa Islam. So at ang kaalaman naman ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang kaalaman na una, ito yung pag malaman mo yung araw-araw na ginagawa mo, yung ito yung mga basic na kaalaman patungkol sa Islam. Ito yung fardu ain, obligado sa ating lahat. Una-una, pagsasala, pagtatahara, pagwuwudu, paglilinis, o sa ta'akida. Pero itong pangalawang kaalaman, ito ay fardu kifaya. Faraid, yung mga matataas na mga antas ng pag-aaral, ito ay fardu kifaya. So, pag merong isang tao na mag-aral, hindi na tayo magkasala. Pero ngayon, sa fardu ain, kung iiwan natin ang pag-aaral, kakasala tayo. Tatanungin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, saan mo ginamit yung kabataan mo? Yung 5 tatanong sa'yo. Saan mo ginamit yung kabataan mo? Saan mo ginamit yung kakayahan mo? Saan mo ginamit yung ano ka pa, bakante ka pa ng oras? Bago pa dumating yung katandaan mo. So itong kaalaman, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yastawi alladhina ya'lamuna la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sa pinakamalapit na kahulugan sa mga tafsir ng ulama, hindi magkatulad ang may kaalaman sa walang alam. Ngayon ang tanong, magkatulad ba ang engineer sa karpintero? Hindi, di ba? Magkatulad ba ang sahod ng karpintero sa engineer? Hindi rin, di ba? Hindi. So magkaiba ang level ng may alam kaysa walang alam. Walang alam sa relihiyong Islam. So maraming ayat sa Quran na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ito yung fadal, ito yung kagandahan, ito yung kagandahan sa paghahanap ng kaalaman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina, ipapataas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga tao na
may paniniwala sa Kanya. May paniniwala. Sumusunod, sinusuko niya ang kanyang kagustuhan. Sinusuko niya sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili. Una, niniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pag-alinlangan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Amanu. Ipapataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong may paniniwala sa Kanya. So ngayon, saan yung mas mataas? Yung walang iman o itong Muslim na naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala o itong musyrik? Itong musyrik na hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mataas? Yung paniniwala. Sa araw ng paghukom, sino makapasok sa paraiso sa kanilang dalawa? Paniniwala. Ang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mawthuk, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, totoo yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. At ipapataas ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao, yung kanilang level na may kaalaman sa relihiyong Islam. May kaalaman sa relihiyong Islam.